Praise the Lord. At pwede na tayo mag-upo. Palaparan natin ng malakas ang Panginoon. Shall we shout, Praise the Lord! Praise the Lord! Sa hapong ito, mga kapatid, this is the fellowship, joint fellowship between Bicotan Church and the Baras Church this afternoon. And we thank the Lord because this storm has been driven away after we have prayed this morning to clear the area because Bicotan Church is traveling from Taguig to Rizal area. And we thank the Lord this afternoon for the weather has been cleared, and we have the opportunity this afternoon in order to praise and worship the Lord in spirit and in truth. And we thank God that He has protected the traveling from the Taguig City of the Bicotan Church to Baras Church in Rizal. We thank the Lord because of this. And also we thank the Lord because we are all healthy here and we have the joy of the Holy Ghost in our hearts. And by this afternoon, for those who have not yet received the gift of the Holy Ghost, please feel free to receive it in spirit and in truth so that the joy of the Holy Ghost will be in you. And the Lord Jesus Christ will be with you and you will be with Him this afternoon. So by this afternoon, we will praise the Lord as this is an evangelistic service. And we call upon Sister Beauty to lead us in our testimony portion. Shall we shout, Praise the Lord? Praise the Lord! Ang gagawin na lang natin, Sister Beauty, at random na lang, huwag na yung isa-isa para makasave tayo ng time. Sister Beauty. Praise the Lord! Palapakan natin ang ating Praise God! Kaya ako natatawa kasi kanina nagpasalamat na kami from kanina. Anyway, praise the Lord! Ang Panginoon ay mabuti ngayong hapon na ito kasi nandito yung ating mga kapatiran na nasa Bicutan. At nagagala kami, mga taga-Bicutan, na kayo ay nandito at may fellowship tayong lahat kasi sa totoo lang sa fellowship ay marirenew ang aming spirit, ang aming strength. Kaya thank you Lord! Salamat sa Panginoong Yesus sa hapong ito. Binay-welcome ko ang mga taga-Bicutan Church. Praise the Lord! Praise God! At tayo magpasalamat kami sa Panginoong Yesus. Praise God! Anyway, ang Panginoon ay natutuwa siya pag tayo ay nagpapasalamat sa Kanya. Praise the Lord! Sino ang magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon ngayon? Praise God! Feel free na tumayo. Praise God! For the glory of the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord! Praise the Lord. I thank God today na nakarating safe yung ating brethren from Bicutan Church. Yes, Praise thank God. you Lord! Na medyo magandang panahon, tumigil yung ulan. And praise the Lord na ayun nga, sabi yung sister na tayo nagkaka-fellowship muli. Praise the Lord! Praise the Lord. So I thank God, our Lord Jesus. Thank you, Jesus! Praise the Lord! Salamat kay Lord! Praise God! Hindi ako nagpapasalamat sa Panginoon. Yes. Meron kami sa Baras Rizal para Praise sa God. ating mga kapatiran Yes, na Lord. nandito para magpuri sa ating Panginoon. Kanina umaga napakalakas ng ulan at napakabait ng Panginoon ay ngayon ay wala na. At inaasahan ko ngayon ang Panginoon ay magbibigay ng ulan dito sa loob ng church. Yes, praise the Lord. So, continue na magpapuri at magpasalamat tayo Praise sa God. Kanya. Yes, thank you, Jesus! Praise God! Sino pang magpapasalamat sa ating Panginoon? Praise the Lord! Mga nakangiti, mga young people, parang gustong tumayo. Papasalamat po kay Jesus kasi nakarating po ang ating mga visitors. Yes, na praise ngayon. God! Salamat po sa blessing sa ating lahat, sa protection, at sa laylas. Praise the Lord! Kung wala na, ay binabalik ko sa ating service leader. Praise the Lord! Opportunity na sana yun. Hindi pa kayo tumayo.
Ngayon, pagbigyan ko pa kayo. Kung sino pa ang gusto magpuri sa Panginoon, magpasalamat sa Panginoon, stand up. Just stand up. Feel free to worship God and testify this afternoon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nandito na naman kami ulit at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa petition na ibinigay niya sa biyahe namin. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa napakaraming blessings na ibinigay niya sa Sudan Church, sa Baras Church Center. Praise the Lord. Praise the Lord. Sino pa? Nagpapasalamat po ako kay Jesus dahil sa teachers namin at pagdating ko. Nagpapasalamat po ako dahil sa lahat ng binigay sa akin. Praise the Lord. Sino pa? Sino pa? At may chance pa tayo ngayon. Ito na ang opportunity nyo to testify the goodness of the Lord Jesus Christ, kung paano kayo binigyan ng kabutihan, hindi lang isang araw nito, kundi sa buong taon. Kung wala na, meron pa? Brother. Gusto ko pasalamat sa Panginoon na nakapunay ko kasi nga ating po kami nag-save, isang dito sa bahay ng Panginoon. Yun nga, kanina pansin ko tumataba na talaga ako. Praise the Lord na praise the Lord na hindi talaga tumitigil ang mga blessing ng Panginoon. Amen. Na patuloy na pinakaulan tayo ng magbiyaya. Praise the Lord kasi napakabuti. Amen. Praise the Lord. Hindi naman tumataba sa katawan, kundi tumataba sa Espiritu. Amen. So kung wala na, let's call upon the young people of the Baras Church to offer some songs for the Lord Jesus Christ. Bilisan nyo na nga kasi kulang tayo sa time. Ingat, ingat.
Mayroon din impromptu. Young people from Bicotan Church to deliver the offering songs for the Lord Jesus Christ this afternoon. Okay. Oh, sige na, sige na. Kumain ka na sa oras.
Hindi na kailangan prepare ka pa. Basta pag tinawag, punta ka agad and praise the name of Jesus. Kasi sa offerings natin, ng mga awitin, dito natin makikita ang ating preparedness bilang isang apostolic. At this time, meron pa bang volunteer para sa songs offerings for the Lord Jesus Christ? Bago natin tawagin yung ating mga pastors to feed us the Word of God. Mayroon pa ba? Wala na. Wala na. By this time, tawagin muna natin ang unang preacher natin. Without any ado, sino? Pastor Michael Anisiti. Please clap your hands to the Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Salamat. Thank you, Brother Chester. Magandang hapon po, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon na si Jesus Christ. And talagang napakabait ng Panginoon. Will you say amen? Amen. Napakabait ng Panginoon kasi tulad ng nabanggit natin kanina, kagabi dinalaw tayo ng isang bagyo at lahat tayo ay nabigla dahil una sa balita ganito hanggang sa naranasan talaga natin ang ulan, ang may kalakasan ng hangin. Pero napakabait ng Panginoon sapagkat proteksyonan niya ang bawat isa sa atin. Will you say amen? Kanina nga pag dating namin dito, tinanong ko pa agad si sister, sabi ko, kamusta naman dito, hindi ba kayo binaha o hindi ba? Sabi niya, sa awa ng Panginoon, proteksyonan sila ng Panginoon. At tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat kapag tayo ay nagtitipon-tipon at nagsisilbi tayo sa buhay ng Panginoon, tandaan natin, ang Panginoon ay obligado siya na proteksyonan niya tayo. Hanggat tayo ay nasa fold ng Panginoon, poproteksyonan tayo ng Panginoon at lahat ng hihilingin natin, lahat ng hingin natin sa Panginoon, ito ay Kanyang ibibigay. Will you say amen? At ako ay nagpapasalamat din sa Panginoon sapagkat idinako niya muli kami dito, dinala niya ulit dito. Siguro matagal-tagal din, almost a year na hindi rin kami nakapunta rito dahil alam niyo naman ang nangyari. Sa Bikutan, kami ay dumaan sa isang matinding pagsubok. Pero ang Panginoon ay napakabuti sa atin. Ang Panginoon ay napakabuti at sabi niya nga ng salita ng Panginoon, alam ng Panginoon na kung meron tayong pagdadaanan, kaya natin ang mga bagay niyan. Hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng Panginoon na hindi natin kaya. Lahat ng pagsubok na ibinibigay sa atin ng Panginoon, kaya natin yan nalusutan, mga kapatid. Will you say praise the Lord? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Natuwa ako ngayong araw na ito sapagkat ang ina-expect ko, mga kapatid, na makikita dito sa pagdalaw namin ay yung mga, ano pa rin sister, yung mga oldies. Sila, Sister Candy, hindi ko nakita, hindi pa nakabalik siguro. Yung mga iba. Pero nagulat ako, ang daming young people ngayon. Ang daming mga young people na nandito ngayon. At siguro marami na sa kanila ang nakatanggap ng Holy Ghost. Marami na ba? Siguro, kakaunti pa lang. Pero napakabuti ng Panginoon sapagkat may mga young people pa rin tayong dinadala. May mga young people pa rin na dinadala ang Panginoon sa ating simbahan. Will you say amen? Hindi ko makalimutan nung nakaraang conference, mga kapatid, na marami sa mga kids natin, yung nakita nyo kumanta kanina dito, karamihan sa kanila ay nakatanggap na ng Holy Ghost. At nung nakaraang conference nga, yung anak ko si James, saka si Brother Eddie, yung anak nila Brother Eddie, nakatanggap sila ng Holy Ghost doon sa Bacolod sa conference. At tunay nga ang Panginoon ay hindi siya nagtatangi ng tao. Will you say amen? Bata ka man o matanda, kapag ikaw ay naniwala at nanampalataya sa Panginoon, ibibigay ng Panginoon ang Holy Ghost sa iyo. Ang dapat mo lang gawin, maniwala tayo, mga kapatid. Minsan nagsasabi sila, ang hirap matanggap. Brother paano ba tumanggap ng Holy Ghost? Ang Panginoon ay nagsasabi sa atin, maniwala lang tayo, manampalataya lang tayo sa Kanya, tatanggapin ng Panginoon ang ating mga papuri at ibibigay niya ang Holy Ghost sa bawat isa sa atin. Will you say praise the Lord? Kaya kung tayo ay magtitipon-tipon, opportunity yan, mga kapatid, pagkakataon yan para makalapit tayo sa presensya ng Panginoon at makatanggap tayo ng Kanyang Espiritu, mga kapatid, na alam natin sa pagbabalik ng Panginoon,
Sabi ng kanyang salita na ang mga taong walang Espiritu ng ating Panginoon ay hindi kabilang sa Kanya. Kapag wala tayong Holy Ghost, masakit man isipin, hindi talaga tayo makakapunta sa langit, mga kapatid. Will you say amen? Kapag wala tayong Holy Ghost, maiiwan talaga tayo sa mundong ito. At ang mga may Holy Ghost, sila ay makakapunta sa lugar na inihanda ng ating Panginoon. Yun ang tinatawag na langit, mga kapatid. At kung tatanungin kayo kung gusto niyo makapunta sa langit, siguro lahat kayo tataas ang kamay. At tatanong ko rin, sino na ba sa inyo ang may Holy Ghost? Alam ko, marami sa atin ang magtataas ng kamay at iilan lang sa atin ang hindi magtataas ng kamay. Kaya sa mga wala pang Holy Ghost, pagkakataon na natin itong araw nito na makatanggap tayo ng Holy Ghost, mga kapatid. Will you say praise the Lord? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang gusto ko lang i-share sa inyo, mga kapatid, na inilagay ng Panginoon sa akin na salita ay mababasa natin sa libro ng mga taga-Galasya. Sa libro ng mga taga-Galasya, chapter 6, verse 7 hanggang 10, mga kapatid. Galatians chapter 6, verse 7 to 10. Ito ay isang sulat ni San Pablo, mga kapatid, isang mensahe at talata na sinulat ni San Pablo sa mga taga-Galasya. At babasahin ko, mga kapatid. Ang sabi ng salita ng Panginoon, basahin ko sa Tagalog, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro. Sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanhin niya. Sapagkat ang nag-ahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang nag-ahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagot. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Will you say praise the Lord? Sino sa inyo dito ang mayroong ng trabaho? Trabaho, may trabaho na. Lahat, karamihan sa atin na may mga trabaho. May karamihan kasi sa dyan. Alam niyo, mga kapatid, kapag tayo ay nagtatrabaho, minsan nakakaramdam tayo ng pagod, no? Yung minsan pag-uwi natin sa bahay, gusto nating kumain kaagad, tapos kumain, tulog, no, sister? Hanggang magburagok ka na, maghihilig ka na. Minsan, ganyan ang nararamdaman natin, lalo na sa mga nagtatrabaho, sa mga tatay o sa mga nanay. Minsan, sa sobrang bigat ng trabaho natin, ganun ang gusto natin mangyari pag uwi natin sa bahay, kain na at pahinga at matulog. Dahil kinabukasan, trabaho na naman. Ganun lagi ang ginagawa natin. Will you say amen? At minsan, siguro sa ating kapaguran, dumating na rin siguro sa point natin na sasabihin natin, ay, nakakapagod magtrabaho. Kung pwede na mag-retire, nakakapagod, no? Ganun. Minsan parang naiisip natin na pupunta na lang tayo sa isang lugar, sa probinsya, doon tayo magpapahinga at enjoy natin yung mga blessings na natanggap natin. Pero hindi gano'n ang nangyayari, mga kapatid, dahil meron tayong mga bagay na dapat nating punuan. Binigyan tayo ng Diyos ng trabaho para magkaroon tayo ng sarili nating kita at maipagtustos natin sa ating mga pangailangan. Dahil ano ba yung mga pangailangan natin? Pagkain, tubig, pambayad sa kuryente, pambayad sa ilaw, pambayad sa upa ng bahay. Lahat puro pambayad. Will you say amen? May mga personal pa tayong mga pinagkakautangan at doon binabayaran din natin yun. At yun ang ginagawa natin na nagtatrabaho tayo para meron tayong maipantustos sa sarili natin. Tandaan ninyo na ang trabaho natin sa mundong ito ay ganun, ginagawa natin to para sa ating pisikal na laman. At tandaan din natin, ganyan din ang ating pagtatrabaho sa kaharian ng ating Panginoon. Amen. Bawat isa sa atin ay may mga obligasyon, may mga trabaho. Ginagawa natin ito hindi para sa pisikal natin, kundi para sa spiritual natin na pagkatao, mga kapatid. Ginagawa natin to, alam natin na kapag gumawa tayo ng isang bagay sa kaharian ng Panginoon, hindi pa natin kaagad makikita yung kita doon o yung sweldo doon. Will you say amen? Hindi ito katulad ng trabaho sa labas o trabaho natin sa ating mga trabaho o yung ginagawa natin sa ating mga trabaho na kapag kinsenas, katapusan, meron tayong inaantay na sweldo.
sa kaharian ng Panginoon, mga kapatid. Sa hinaharap pa, ibibigay ng Panginoon ang ating mga sweldo, mga kapatid. Kaya sinabi ni San Pablo, huwag tayong huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Dahil isang bagay, mga kapatid, na kapag tayo ay gumagawa ng mabuti sa kaharian ng Panginoon, gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa-tao, mga kapatid, ang Diyos ang magbibigay ng biyaya sa atin. Minsan, napapagod tayo sa paggawa ng mabuti, mga kapatid. Pero tandaan natin, nagsasabi ang salita ng Panginoon, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Ibibigay ng Panginoon ng blessings na kailangan natin spiritually, mga kapatid, sa mga hinihiling natin sa Kanya sa darating na araw. Ibibigay iyon ng Panginoon kapag patuloy tayong gumawa ng mabuti sa ating Panginoon. At hindi lang sa ating Panginoon, sinasabi ng salita ng Panginoon, para rin sa bawat isa sa atin. Will you say praise the Lord? Tandaan natin, ang Diyos, siya ay isang tapat at fair na Panginoon. Hindi siya magkukulang sa atin. Kung minsan iniisip natin, Lord, kaya ng sarili ko ito, kaya ng aking finances ang mga bagay nito, pero tandaan natin, mga kapatid, ang Panginoon siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa sanlibutan na ito. Sa isang iglap lang, pwedeng mawala ang mga bagay na meron tayo, mga kapatid. Amen. Will you say amen? Kaninang umaga, paggising nyo, nag-pray pa tayo at nagdasal pa kayo, nagsabi, Lord, salamat sa hilinga, buhay pa ako. Dahil yung iba, mga kapatid, mga tao sa sanlibutan, patay na sila, hindi na sila nagising. Pero pasalamat tayo sa Panginoon at nagising tayo kaninang umaga at buhay tayo. Bawat hilinga, mga kapatid, na ating hinihinga ngayong araw na ito, utang yan natin sa Panginoon, mga kapatid. Kaya dapat nating ibalik sa Kanya, dapat nating ibigay sa Kanya ang lahat ng kapurihan sapagkat kung hindi dahil sa Panginoon, wala tayo ngayon dito sa mundong ito, mga kapatid. At ini-enjoy natin ang mga blessings na ito. Will you say praise the Lord? Ini-enjoy natin ang mga blessings na ito dahil na rin sa tulong at sa awa at sa grasya ng ating Panginoon. Will you say praise the Lord? Minsan, ang paggawa ng mabuti ay nakakapagod. Paano pag hindi ka ina-appreciate, sister, ng ginagawan mo na mabuti? Gagawan mo na ng masama? Hindi. Sabi ng Panginoon, gumawa tayo ng mabuti. Hindi niya sinabi kung ano ang resulta nun. Kasi minsan gumagawa tayo ng mabuti, pero yung kapwa natin, sinusuplihan tayo ng masama. Di ba, ang sabi nga nila, kapag binato ka ng tinapay, batuhin mo ng kape. Tama ba yun? Di ba? Pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo rin ang kaliwa. Sabi nila, pag naglakad ang isang tao, sinabi ka, sige, lakad tayo 1 kilometro, punta tayong Taytay. Sabi mo sa, tama ba, Taytay? Tanay. Sabi mo, sige, punta pa tayo ng mas malayo bang pamilya kaysa tayo. Mas malayo yung pamilya. O yun. Pag may nagsabi sa iyo, Brother Mike, exercise tayo, punta tayo ng Tanay. Sige, brother, samahan kita, punta tayo ng Pililya. Yun ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, na gawin natin. Kapag ginawa natin ng mabuti at sinuplihan na tayo ng masama, gawan pa rin natin ng mabuti, mga kapatid, sapagkat tayo ay bibiyayaan ng ating Panginoon. Kapag pinato tayo ng tinapay, sabi nga nila sa literal, batuhin mo na ng tinapay, may palaman pa, brother. Batuhin mo rin na may soft drinks pa. Sabi, ano ang gusto kong ituro sa inyo? Ano ang mensahe na gustong gawin ng Panginoon? Sabihin sa atin ng Panginoon, huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Kahit ginagawan ka na ng masama, gumawa ka pa rin ng mabuti. Amen. Dahil ang Panginoon, siya ang magbe-bless sa bawat isa sa atin. Will you say praise the Lord? Taas nyo nga yung mga kamay, yung may mga nakaaway nung nakaraang linggo. Kagabi lang may nakaaway. Meron? Ay, ang mabait talaga ng mga taga-Baras, no? Wala kayong kaaway. Peace-loving people talaga kayo. So, ipagpatuloy nyo ang ganyang espiritu, mga kapatid, sapagkat ang Panginoon malapit ng darating. Ang sabi nga ng salita ng Panginoon sa libro ng Mateo, mapalad ang mga taong peacekeeper. They that are peacekeeper. Sabihin sila ay nagbibigay ng kapayapaan sapagkat bibibless talaga sila ng ating Panginoon. Will you say praise the Lord? Palakpakan natin si Jesus. God bless you.
Thanks for the nice exhortation, Brother Michael. I was expecting that you will preach, but that was a short exhortation only. But this time,